naghihintay sa'yo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan, higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan, higit sa sitwasyon
Sayang naman. Ayan, tuloy po natin. Sayang. Ang dami nang sinabi, sayang. Sabi ko, Diwata, naka-record. Oh. Si Jesus walang kasalanan, pero isinuko ang kanyang karapatan bilang Diyos para sa kapakanan ng iba. Hindi dahil siya'y mali, kaya siya sumuko. Ulit ha, hindi siya mali, kaya siya ang sumuko. Kundi, ibinaba niya ang kanyang sarili para bigyang daan ang kaligtasan ng maraming tao. Minsan, kailangan mong magpakababa para maging maayos ang relasyon natin. Kasi kapag ang Kristiyano, gagawa siya ng gulo. Hindi niya sinusunod yung prinsipyo ng Panginoon. Yung dapat wala namang gulo, pero gumugulo. Yung gumagawa ng problema, yung gumagawa ng issue, yung gumagawa ng mga bagay na ikagugulo ng marami, yan ang prinsipyo na ginagawa ng mundo. Hindi yan prinsipyo ng Diyos. Anong tawag dito? Pipiliting kang bumalik sa pagiging isang makamundo. Ibabalik ka sa dati mong pagkatao. Ibabalik ang halimaw mong ugali. Ilalabas kung sino ka noon. May mga ganyan tao, pinoprovoke ka na bumalik sa dati mong pagkatao. Pero habang ikaw ay lumalalim sa Panginoon, natututo kang baliwalain. Natututo kang magpatawad. Natututo kang umunawa. Natututo kang magpatawad. Natututo kang umunawa ng paulit-ulit. Dahil tinuturuan ka ng Panginoon na kahit anong ginawa sa iyo ng kapwa mo, kailangan mo pa rin magpakababa at kailangan mo pa rin magpatawad. Kahit na sila ang nanakit, ikaw ang kailangan mong magpatawad. Bakit? Kasi sumusunod tayo kay Kristo. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, sa loob ng iglesyang ito, hindi po si pastor ang dapat niyong tingnan. Si Jesus. Kasi ako po, wala po kayong magandang mapupulot sa akin. Kundi ang aking gagawing halimbawa ay yung halimbawa lang na ginagawa ng Panginoon. Kaya si Kristo ang itinataas sa iglesyang ito. Kaya po yung W na yan, Word of God po yan. Kaya ko po yan nilagay sa gitna, kaya nilagyan ko sa ilalim ng krus, dahil ang sentro ng iglesyang ito ay ang salita ng Diyos. Si Kristo. Ay ito po, Word of God yan. Kaya kapag nangyari po, ang mas mataas ay yung pastor. Mag-isip-isip po kayo. Isa, dalawa, tatlo. Delikado po yun. Ano pong pinupunto ko? Your loyalty is not to your pastor. Your loyalty is to Jesus. Again, your loyalty is not to your pastor. Your loyalty is for Jesus. Kaya kayo nandito dahil kay Jesus. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa kahit na sino, dahil sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya dapat yung lahat ng ginagawa natin, hindi dahil para matuwa si pastor. Dahil sa Panginoon. Hindi ko po kayo sinasabihan na huwag niyong i-appreciate ang pastor. Dahil ang October ay Pastor's Appreciation. Hindi naman ako nagpaparinig sa inyo na i-appreciate niyo ako. Hindi ko naman ugaling ganon. Tama? Ayun naman. Pero sinasabi ko po sa inyo, mas masarap makita ng pastor na yung isang Kristiyano, marunong siyang harapin ang bawat laban ng kanyang buhay na si Kristo ang kanyang halimbawa. Kaya Lord, kahit masakit,
Kahit ako ang tama. Para maging maayos ang ating relasyon, dapat maunawaan nating magpakababa at isuko ang ating karapatan. Sa loob ng pamilya, mga kapatid, kung maglalabasan lang tayo ng baho at pagkakamali sa isa't isa, walang magiging maayos na pamilya. Tama po? Sumbatan? Subukan niyo pong araw-araw kayo magsumbatan. Walang kapayapaan. Pero pag natututo kang magpakababa, natututo kang isuko ang iyong karapatan, nagiging maayos. Walang away. Alam mo magkakabanggaan kayo, alam mo mainit ang ulo, wag mo nang patulan, please lang. Ikaw na ang sumuko. O, di ba mga kapatid? Kaya lang minsan, sasabihin na, hindi naman pare-parehas ang panahon, pastor. Minsan naman ako'y natinotoyo rin. Pag ako'y sinaltek, pastor, mahirap akong kalabanin. Kaya nga minsan na mag-asawa, dapat give and take yan eh. Hindi ginante. Give and take. Hindi gante. Give and take. Ibig sabihin, kapag mainit ang isa, dapat mababa yung isa. Pag mataas ang isa, bumaba yung kabila. Ang mga anak naman, pag mataas ang toyo ng nanay at tatay mo, sabayan mo, galitin mo pa. Maging sensitive tayo sa pagiging yung kapayapaan sa loob ng ating tahanan. Alam niyo po, lagi namin paalala yan sa dalawa naming anak. Please lang, kung ayaw niyo ng gulo, kung ayaw niyo ng sigawan, umayos tayong apat. Amen. Lalo na po pag sila'y nagbabanggaan magkapatid. Kung hindi ang ina ang uminit ang tuktok, mas delikado kapag yung ama ang uminit ng tuktok. Tama po? Kailangan maging maayos. Minsan, hindi naman natin kailangan patunayan na tayo lagi ang tama. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang mas mataas kaysa sa pagwawagi sa kahit na anumang gulo o argumento. Ulitin ko po, hindi mo kailangan patunayan na ikaw lagi ang tama. Okay? Ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos ay mas mataas higit pa sa kung anumang argumento mo at anumang iyong rason. Amen. Introduction pa lang ho ito. Ang pagpapakumbaba ay pagtitiwala na si Jesus, ang Diyos na ating Diyos, ay magbibigay ng hustisya sa atin. Hindi dahil duwag ka, kaya ka umiiwas sa gulo. Minsan, kailangan mong tanggapin ang sinabi ng Panginoon. Mga minamahal! Sabi sa Roma chapter 12 verse 19, mga minamahal! Sabi, huwag kayong maghiganti. Ipagkatiwala niyo sa Diyos ang paghihiganti. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. Minsan may mga laban na kailangan mong sukuan, hindi dahil sa hindi ka marunong lumaban. Minsan kailangan mong Diyos na, hustisya na ng Diyos ang siyang dapat manahin. Okay? Kapag pinili mong magpakumbaba kahit ikaw ang tama at ipinakita mong mas nagtitiwala ka sa hustisya ng Diyos kaysa sa sarili mong lakas, ibig sabihin, pinapaubaya mo sa Diyos ang pag-angat at paglinis ng iyong pangalan sa tamang panahon. Amen. Hindi mo napipiliting ikaw ay lilinisin ko, chinichismis ako, lilinisin ko yung pangalan ko. Hindi na. Sirain nyo na. Kasi lalabas din naman ang totoo. Sabi nga po ni Pastor Ed Lapis, kung doon ako nagkakamali, sabi niya, binanggit din sa akin ni kapatid na Joy, ang latang walang laman pag nahulog, maingay. Ang latang may laman pag nahulog, tahimik. Ang Kristiyanong walang laman pag nahulog, maingay. Ang Kristiyanong punong-puno ng laman
Pag yan ay dumating ang mga pagsubok, tahimik lang yan. Kaya yung mga taong madadaldal, walang ginawa kundi dumaldal, walang ginawa kundi gumawa ng gulo, manira, magpasaring, wala naman. Sasabihin mo sa katabi mo, bawal madaldal. Kapag madaldal, walang laman. Sabi mo sa katabi mo, may laman ba yan? May laman ba to? Kasi pag alam mong, hindi lahat ng laban, lalabanan mo eh. Know your battles. Sabi ng iba. Know your battles. Totoo po yun. Pag lahat pinatulan natin, lalabas lang, ikaw ay may diferensya din. Sabi nga po, pag pinatulan mo ang may depekto sa pag-iisip, parehas ka rin yung may depekto sa utak. O mas may depekto ka pa. Mas malala ka pa. Nakakayamot eh, talaga. Sipin mo, pinatulan mo yung may depekto sa isip. Di ikaw din, mas lalo madepekto utak mo. Ganon. Tama po? So, ibig sabihin, kapag sinusuko mo yung karapatan mo, sa paraan ng pagsunod mo sa utos ng Diyos, yan eh dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa ng masama sa inyo. Ulit ha, mga kapatid. Bakit ganyan ka, Lord? Huwag namin gantihan ang gumagawa ng masama sa amin? Kapag sinampal ka sa kanang pisngi, sampalin mo rin, hindi ganon. Iharap mo rin ang kaliwa. Ano ba yung ginawa na ako ng masama? Huwag ko pang gantihan. Oh. Sinampal na ako sa kanan, ibibigay ko pa yung kaliwa. Aba naman. Kung may gustong magsakdal sa'yo, kunin mo ang iyong damit, ibigay mo pa ang iyong balabal. Aba naman, pambihira. Sinakdal ka na, bibigay mo pa balabal mo? Oh. Ano pa sabi? Kung may magpilit sa iyong maglakad ng 1 kilometro, samahan mo siya, gawin mong 2. Isipin mo yun, mga kapatid. Di ba si Lord talaga kakaiba eh? Pag inaway ka, mahalin mo pa. Pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Ano ba naman yan? Lagyan mo ng palamang bato, yung matigas na sa pandesal, tapos bato mo. Ganun ba yun? Alam niyo po, kaya nga, ang Biblia ang nagtuturo sa atin para kumilos ng tama, lalo na sa panahong may mga bagay na talagang sadyang pagkahirap-hirap paglabanan. Sabi ko sa inyo, mahirap talaga itong mensaheng ito eh. Hallelujah. Amen. Ay. Hindi po ibig sabihin na ang pagsuko at pagpapakababa, again, ay mahina ka, kundi instrumento po ito ng Diyos para sa pag-ibig at kapayapaan. Amen. Dahil mahal kita, Amen. dahil mahal tayo ni Lord, di kita papatulan. Amen. Hindi na lang kita kikibuin. May nakita ka. Di ba? Pag tapos lalakad ka, nakita mo pa yung gumagawa sa'yo ng di maganda. Patid! Hirap. Sabi ko nga po sa inyo, ito po ang pinakamahirap na mensahe. Talagang mahirap. Kapag hindi ka gumanti, kahit ikaw ang tama, ang Diyos mismo ang kikilos para sa iyo. Hallelujah. Ang tunay na kababaan, inuuna ang relasyon kaysa reputasyon. Amen. Ulit. Ang tunay na kababaan ay inuuna ang relasyon kaysa reputasyon. Amen. Di ba? Sabi ng Lord, Efeso chapter 4, 2-3, magpakumbaba kayo, maging mahinahon,
at mapagpasensya. Magparaya kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Ulitin ko po, magpakumbaba kayo. Maging mahinahon kayo. Magpasensya kayo. Magparaya kayo. Unti-unti ka nang babagsak niya. Ano sabi ng Lord? Dahil ito sa pag-ibig. Lord, dahil mahal ko siya, magpapakumbaba ako. Amen. Dahil mahal kita, Lord, magiging mahinahon ako. Amen. Dahil mahal kita, Lord, sige, magpapasensyahan ko yan. Lord, dahil mahal kita, magpaparaya ako. Yan ay dahil mahal kita. Amen. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamagitan ng kapayapaan. Ulit mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay hindi pagkawala ng dignidad, kundi kundi pagtatanggol sa pagkakaisa. Dahil mas mahalaga sa Diyos ang puso kaysa argumento. Okay? Sa halip na tayo magtalo-talo, isipin natin, parehas na tayo magpasensya sa isa't isa. Para walang gulo, tahimik na lang tayo. Kapag natuto tayo magpakumbaba, kahit hindi ikaw ang mali, hindi mo pahihintulutan ng mali, pero pinipili mong hayaan ang Diyos ang magtama. Kahit, alam mo, ulit kapag nagpapakumbaba ka, kahit hindi ikaw ang mali, hindi mo pinapahintulutan ng mali, pero pinipili mo na hayaan ng Diyos ang magtama. Amen. Ipinapakita mo lang na mas mataas ang spiritual na karakter mo kaysa sa personal mong karapatan. Hindi ibig sabihin, sumusuko ka, nagpapakababa ka, ay dahil ikaw ang tama. Binababa mo yung sarili mo dahil mataas ang spiritual na karakter na ibinigay sa inyo. Babasahin ko pa po ba ito? Babasahin ko pa rin. Bakit ko po inuna itong dalawang ito? Kasi po, ito po'y gusto kong maintindihan ninyo itong dalawang ito. Amen. Hindi nyo maintindihan yung ginawa ni Jacob sa kapatid niyang si Esau hanggat hindi nyo po naiintindihan ang dalawang ito. Okay? Ready na kayo? Amen. Ready na kayo? Tapos na ang introduction. Amen. Dito na tayo sa lesson proper, sa mensahe. Genesis 32 verses 3 to 5. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau roon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Okay? Teka, balik tayo. Matapos niyang makipagkita sa mga anghel, eto na po ang sunod niyang step. Kailangan niya nang harapin ang kanyang kapatid. Okay? Kaya ang ginawa niya, inutusan ni Jacob, hindi siya umutos muna siya. Mauna muna kayo. Mauna kayo, tingnan niyo yung kapatid ko, makipagkita kayo sa kapatid ko, si Esau. Nandun siya sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Verse 4. Tinuruan niya yung mga inutusan niya kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Ito sasabihin niyo Ito po yan. Sabi niya, sabihin niyo kay Esau na matagal akong nanirahan kay Laban. Yun ang una. Gagawin niyo, pagdating niyo doon, pag nakita niyo na si Esau, sabihin niyo, matagal akong nanirahan kay Laban. At hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon. Andun pa rin siya. Okay? Verse 5. Sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako. Sandali naman. Bakit ba kailangan pa niyang ipaurirat kay Esau na may baka ako, may asno ako, may tupa ako, may kambing ako, pati aliping lalaki, meron din akong babae. Sabihin ninyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Alam niyo po, ito po yung style ng i-check mo muna kung galit pa.
Magdala ka ng peace offering. Tingnan mo, baka ibabalik. Pag hindi binalik, tinanggap. Ibig sabihin, parang ganyan ang nanay eh. Nanay at tatay mo, pag kaaway mo, dahil ginalit mo, nagalit sa'yo, peace offering. Pag bumalik sa'yo, nang lumipad, pabalik sa'yo, galit pa yun. Pero pag kinain niya na, gutom yun. Kasi ang nanay at tatay, kapag galit pa, ma-pride pa yun. Di kainin nyo yan. Mga ganyan sa'yo. Pero kapag may inihain na, inayos mo ng kama, nagsaing ka, nagluto ka, tapos di ba? Kinuha mo yung tsinelas, sinagay mo sa paa niya, naglaba ka, nagplansya ka, hindi ka lumaboy, talagang inayos mo yung higaan, lahat. Ang tawag doon, peace offering. Tapos pag nakita mong natutuwa-tuwa na ang mga magulang mo, ibig sabihin napawi na ang galit. Tama po ba? Napakatahimik niyo po talaga purihin ng Panginoon. Hindi ko po alam kung kayo giniginaw lang o talagang inaantok na kayo. Ayan. So ano po ibig sabihin niyan mga kapatid? Tuloy natin. Tapos na pala. So sa puntong ito mga kapatid, ang pinupunto lang dito ng Panginoon sa atin, makita natin, kasi itong verse 3 pa lang, hindi ka naman pupunta, sabi ko nga kay Mrs. kagabi, sabi ko kay Pastora, sa tingin niyo po, di ba naalala niyo si Jacob, sabi ni Raquel, ni Rebecca sa kanya, nanay niya, pumunta ka sa Haran, doon sa tiyuhin mong si Laban, doon ka muna, hanggat mapawi ang galit ng iyong kuya. Naalala niyo po yon? Gayon mga kapatid, marahil bago mawala, kasi sabi po sa Bible, pagbalik ni Jacob sa Kanaan, wala na si Rebecca. Patay na. Hindi na sila nagpang-abot. Pero marahil, kaya nagkaroon ng kaisipan si Jacob na pumunta na kay Esau dahil meron nang nakarating sa kanyang mensahe na napawi na ang galit ng iyong kuya. Tama po? So maaari lang po yun. May mga probability na meron na siyang alam na okay na ang kanyang kapatid. Pero sa pagkakataong ito mga kapatid, bakit niya pauunahin ang kanyang mga utusan para makipagkita sa kapatid bukod sa peace offering? Ibig sabihin yan mga kapatid, yan ay pagpapakita na gusto niyang malaman ng kanyang kapatid na nagre-reach out si Jacob sa kanya. Alam niyo po kapag ang tao may ginawang mali sa iyo o ikaw ang may ginawang mali, naturalesa sa katawan ng tao o sa ugali ng tao na ikaw mag-reach out. Minsan, kahit na ang magulang daw po, di ba? Ang magulang, ang anak pala. Kahit sila ang mali, hindi matutututong sila ang mag-reach out sa magulang. May ganyang anak. Sila pa ang may ganang magtampo. Sila pa ang nagalit. Sila pa ang magre-rebelde. Sila pa ang ama. Hindi ko makuha yung point. Ang mga magulang, mga kapatid, di ba? Ang mga magulang po, syempre magulang yan eh. Kahit anong gawin mo, kahit anong sama ng ginawa sa iyo, lumapit ka. Reach out. Amen. Andyan pa po ba kayo? Reach out. Sabi nga ng mga matatanda, ikaw ang bata eh. Ikaw ang mababa. Ikaw ang kumusa. Ikaw ang lumapit. Sa tingin mo ba, asahan mo ang nanay at tatay mo na lumapit sa iyo? Hindi. Ikaw ang nagkamali. Kahit siya pa ang mali, kahit ikaw ang tama, bumaba ka. Abutin mo. Kasi magulang mo yan. Pastor, sama talaga ng ugali ng magulang ko. Hindi. Kahit na anong gawin mo, nanay mo yon, tatay mo yon, mahalin mo yon. Iintindihin mo yon. So sa puntong ito, nagpapakita siya na siya ay nagre-reach out kay Esau. Kaya lang, bakit pinauna niya ang kanyang mga utusan?
Dahil nga takot pa rin siya. Kaya nga dinadaan natin sa peace offering eh. Para yung peace offering, kahit batuhin niya, hindi ko nasaktan. Tama po? Meron pa man din niyang binigyan ka sa, balik mo yan! Isaksak niya sa bagay niya. Yung mga ganyan, di ba? Hindi. Ma-pride. Pag ang magulang pa man din, ma-pride. Ano? Kanino yan? Hindi ko kakainin yan. Bili mo ako ng iba. Nagluto. Ayoko niyan. Sino nagluto niyan? Ayoko niyan. Naku. Ikaw na ikaw ba? O ako ba? Mga anak ko makapagsabi niya. Kapag galit sila, naku, kikilos talaga yun. Yung pagkakahugas ka, ayos-ayos. Pag magsimula na kami ng nanay niyang magbubunga nga, naku po. Sabi ko sa kanila, kapag ako ang napuno, lilipad ang lahat ng gamit niyo. Take note, hindi sa sala, hindi sa kusina, sa labas ng bahay. Kaya pag ako po'y napuno, takot sila. Dahil ang gamit po nila, sa labas nila pupulutin. Mahigpit ba si pastor? Mahigpit talaga. Kasi nga po sabi ko sa kanila, wag na wag ko lang maririnig na sinasagot mo ang nanay mo. At lalabanan niyo ang nanay niyo. Dahil ako ang makakalaban niyo. Naalala ko po, may ginawa sila. Naku, yung magkapatid, napunta doon sa labas. Nagbubunot ng damo sa labas ng bahay. Dahil sa dahil mga kumuha yung isa, dumiskarte, kumuha ng plastic, kinamay, kakamay, naka-plastic pa. Sabi ko, tanggalin ang plastic. Pulutin ang damo ng kamay niyo. Papa, may dumi ng pusa, diri ang baho. No choice kayo, may kasalanan kayo, gawin niyo yan. Sinako nila yung damo. Iyak yung dalawa. Kasi kating-kati sila. Sabi ko, wala magagawa. Kasalanan nyo, pagdusahan nyo. Tama po? Diba? Tama? Galit. Ano po yung sabihin niya? Natawa ako sa itsura eh. Ibig sabihin, ang statement po ni Jacob o ang mga ginawa ni Jacob ay pagpapakita ng kanyang pakikipagkasundo sa kanyang kapatid. Okay? So matapos po nila magpulot ng damo, pagbalik, mababait na. Kailangan nila magpakabait. Kasi hindi sila makakapasok ng bahay kung hindi sila magpapakabait. Okay? So sa verse 4, isipin nyo, tinuturuan niya, ganito. Okay? Ganyan tayo eh. Pinagpaplanuhan niya. Okay? May mga bagay na pag ikay nakikipagkasundo, dapat pinagpaplanuhan mo. Bigyan mo ng pansit si nanay kahit ibato pa sa'yo. Yung mga nanay ba natin na may edad na, yan pa man din ay mga matatampuhin. Mga nanay, aminin natin, pag tayo hindi binabaliwala kayo, ang lola ko po, pag hindi mo pinuntahan ang muka, lahat na ng pinakaunat na inunat na lukot na papel, yon ang kamukha ng mukha niya. Kasi gusto ng mga matatanda, binibigyan siya ng oras, tinatanong siya, kinakamusta siya. Tama po? Yung mga nanay natin, gusto niya, mga tatay natin, yung kahit man lang maalala niyo siyang tawagan, makamusta niyo, ang laking bagay sa kanila yan. Bukod sa pera, kailangan ng lahat yun eh. Lalo ang nanay, kapag hindi ka naman nangihingi, pero pag binigyan ka ng anak, ang sarap sa pakiramdam. Bigay yan ng anak ko. Ay, salamat anak, naalala mo ako. Buti na lang. Akala ko tigas ng puso mo. Hindi man lang ako naalala. Pag tayo yung edad, dadalawa na lang kami, matitira.
Sabi ko, pag hindi kami binigyan ng oras nitong dalawang ito, masasama talaga loob mo. Tama po mga nanay? O, yung dadaan-dahanan ka lang. Yung sila ay nag-SM, sila ay nagja-Jollibee, nagmamakdo, ikaw ni Makdo, di mo mauwian. Masakit yun, mga kapatid. Samantalang may mga magulang na kakainin na lang nila nung araw, ibibigay pa sa'yo. Sa'yo, manok. Sa kanya, tuyo. Tama? Kaya iniisip ko mga kapatid, yung talagang nagbibigay ng oras at panahon sa kanyang mga magulang, ay pagpapakita yun ng pag-reach out sa kanila. Okay? So sa puntong ito, tingnan nyo po tinuturo, tinuruan, sabihin mo ito kay Isaw, sabihin nyo kay Isaw, matagal akong nanirahan. Alam niyo po ito, hindi po ito pagpapaawa. Uy, nahirapan ako kay Isaw Ay, kinalaban, dami kong pinagdaanan dito. Alam mo ba, lupit ng ginawa sa akin ito. Hindi po ibig sabihin niya. Ibig sabihin ito, ipinapaalam ni Jacob kay Isaw na yung pinagdaanan niya ay isang dahilan kung bakit gusto niya nang makipagkaayos sa kanyang kapatid. Amen? Andyan pa po ba kayo, mga kapatid? Basahin natin yung panlima. Sabi sa kanya, may baka ako, may asno, may tupa, may kambing, may aliping lalaki, may babae. Sabihin niyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Binili mo si nanay ng duster. Binilan mo ng cellphone. Binilan mo ng ulam. Binigyan mo ng prutas. Kasi gusto mong bumawi. Diba? Tsinelas, bag, LV, lumang bag. Lumang bag. So gusto mo mabilan siya, ibig sabihin, papapakita yun, Nay, bumabawi ako Tay, bumabawi ako. Sige na, pag-iisipan ko. Lalo na kapag maraming binibigay na ganito, makakasaya ng puso. Kayo naman. Ang mga nanay natin, hindi naman nila yan gagastusin para sa sarili nila. Pagdating nila, iniipon nila yan para pagdating ng mga anak, maghahanda yan ng espesyal para sa kanila. Di ba? Hindi nila ginagastos yan. Pwera na lang kung talaga, magbibingo ako. Tataya ako ng loto. Magwe-wedding ako. May pera na naman ako. May puhunan na naman ako. Sobrang blessed na blessed ako na makita ang Kuya Maro. May post ang kapatid. Birthday ng Kuya Maro. May birthday ni Kuya Maro Hindi ko po sinasabi, glory to God, pero yung pagpapakita ng mga anak nga, ang gusto ng tatay ay ganito lang. Okay na ako dito, masaya na ako dito. Sabi ko nga, iba yung puso pag tatay ganun. Okay na ako dito, anak. Tay, bukod sa bigas, mas masaya yun. Bukod sa bigas, bukod sa ice cream, bukod sa manok. Siyempre, may iba pa, mas maganda. Pero hindi dahil hinahangad ng tatay o nanay na bigyan pa sila. Bonus na kagalakan yun kapag meron pa. Iba po ang nagagawa ng nabibigyan mo ng oras, panahon, at mga material na bagay na hindi naman nila hinahangad, pero binibigay natin. Pinagpupursigihan, pinagtutulungan na ibigay sa kanila. Amen. At hindi po nila yan malilimutan. Kaya ito pong nangyari. May kambing, may asno, may baka, may tupa, may alipin pa, lahat yan, ibinibigay niya. Alam niyo po sa Ingles, ang tawag niya kay Isaw, Lord, Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, kapag ikaw ay panganay at yung bunsong kapatid mo, dapat makikita mo yung respeto. Naalala niyo po, nagkapalit sila ng birthright. Sino na po ang naging panganay? Si Jacob. Si Isaw na ang bunso. Pero sa puntong ito, ang sumusuyo
ay ang bunso. Pero dahil ang karapatan niya ay siya na ngayon ang panganay, dapat hindi ko susuyuin yan. Ako panganay eh. May ganyan po ugali ang mga Pilipino. Panganay ako eh. Dapat akong suyuin niya. Bakit akong bababa? Ako matanda eh. Ako susunod. Dapat siya. Tama? Pero sa buhay, walang matanda, walang bata. Kapag gusto mo magpakababa, walang edad yan. Tama? Kahit yan ay panganay, kahit pa ikaw ay bunso, kahit ka pa ikay gitna, kapag nagkamali ka, tama ka o mali, humingi ka ng tawad. Wag mo nang igiit ang sarili mo. Pero kasi sa ating mga Pilipino, ate mo yan, igalang mo yan. Lagi na lang pag si ate, okay na yun. Ganyan si ate. Si kuya, kahit siya'y kuya. Madalas pa man din, ang may sapi, yung panganay. Oh, sorry po. Di totoo minsan. O, hindi ko naman sinasabing kayo yon. O, di yung iba na lang po, para di ko kayo masaktan. No, tingnan nyo po. Oh. Naku, baka nanonood ang ate ko. May sapi din yun. Hindi ko po sinasabing kayo yung panganay, may sapi. O, yung mga panganay, hindi ko sinasabi. Hindi kayo yun, hindi kayo. Erase. Kasi kayo po'y sumusunod na sa Panginoon. Wala nang panganay, wala nang bunso. Walang gitna. Pag mali ka, mali ka. Pag tama ka, purihin ka. Pasalamatan ka. Pero kapag bastos ka, ibang usapan yun. Alam niyo po, nalabas ang pagiging panganay kapag bastos na yung bunso. O, ikaw bunso ka kapatid. Ate mo yan eh. Kung pagsalitaan mo ate mo, ganyan-ganyan na lang. Pero si Jacob at si Esau, ang katotohanan ng karapatan na kay Jacob. Dahil siya ang panganay na. Si Esau ang bunso. Ibig sabihin, bakit susuyo yung panganay sa bunso? Bawal po yun sa kanila. Okay, sa panahon niya ito, ibinaliktad ni Jacob ang sitwasyon. Hindi na ako ang panganay. Ako na uli ang bunso. At ikaw ang aking kuya. Dahil ikaw ang aking kuya, makikipagkasundo na ako sa iyo. Amen? Ibig sabihin, isinusuko ang karapatan bilang panganay sa kanyang dating panganay na kuya. Nagpapakumbaba dahil bakit? Baka niya yan eh. Asno niya yan eh. Tupa niya yan, kambing niya yan, alipin niya yan, babae at lalaki. Ang sasabihin nila, sabihin niyo sa kanya, inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Sa kabilang sabi, please naman, bati na tayo. Sige na naman, bati na tayo. Huwag ka nang magalit. Bati na tayo. Sige na naman. Bati na tayo. Yan. Amen. So nakita niyo po? So ito po mga bagay na ito na ating pinag-aaralan ay pagpapakita sa atin na ang Diyos po ay talagang tinuturuan tayo na matutong ibaba ang ating mga sarili. I-give up ang ating karapatan. Alam niyo po si Jacob, kung igigiit niya dito yung pagiging panganay pa rin, hindi siya papatawarin ng kuya niya. Alam niyo po minsan, yung pagigiit ng ating karapatan, yan ang dahilan kung ba't hindi tayo magkasundo. Mag-uusap kayo. Bati na tayo bati na tayo. Di ba ako panganay dati? Di ba akin to dati? O akin yan Wala na naman kayong pagkakaayusan. Magkakagulo na naman kayo. Ayos na.
Close na uli. Ito na naman, may nangyayari na naman. Akin nga yan eh. Naku po, ayan na, gulo na naman. Bati na tayo ha. Lalo na pag share yung anak nyo sa kwarto, diyan nagsusuntukan yung dalawa eh. Diyan nagsasampalan yan, nagkukurutan. Meron po silang silent war pag nasa loob. Sila lang po ang nakakaalam ng sila po yung may mga pasa, sila lang po yung mga sugat, yan, mga siraan ng gamit. Diyan po nangyayari yan sa loob ng kwarto. Tapunan ng notebook, siraan na, kuha na ng ballpen, yan, yung mga ganyang senaryo. Gamitan ng makeup, magugulat ka, bali na pa yung mga ganito, bali-bali na yung gano'n. Gantiyan ng isang api. Yan. Wala na naman, gulo na naman. Pero hanggat walang bumababa sa isa't isa, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa loob ng pamilya. Learn to humble yourself. Learn to give up your rights. Amen. Minsan, hindi mo kailangang manalo. Wala ka naman sa kompetisyon. Minsan, kailangan mo talagang magpakababa. Isuko ang iyong karapatan para lang maging maayos ang lahat. Tayo po lahat, mga kapatid, hindi tayo nakikipagkompetensya sa kahit na sino. Tayo po, kung may mga bagay na magsasabing, mas mahusay kami kaysa sa inyo, okay na. Eh di salamat. Alam niyo po minsan, ang makakapagpababa sa dignidad ng isang taong galit, yung malaman niyang nakahihigit siya kaysa sa iyo. Mas maganda ako kaysa sa iyo. Uy, pangit ako. Di ba? Mas mayaman kami kaysa sa inyo. Uy, mahirap kami. Alam niyo po, ang tao, kapag yan ay medyo mataas ang tingin sa sarili, ang solusyon dyan, ang gamot dyan, i-confirm mo na tama siya. Oo nga. Alam mo, wala kami katulad niyo. Mas marami kayong ganyan kaysa sa amin. Kasi minsan, kailangan lang ma-address ang issue sa kanila para lang manahimik sila. Tama? Oo, totoo po yan. Para manahimik ang isang tao, i-confirm mo na. Ikaw nga, alam mo talaga, wala. Pero pag nakipagsabayan ka, mayaman kami. Mas mayaman kaya kami. Yung bata, ganyan eh. Bakit kayo mayaman? Aba, fried chicken kaya ulam namin kagabi. Ay ikaw, sisiw lang kami, sisiw. Ay yung isa itlog lang, wek-wek lang ng amin. O paano yan? So yung mga bata, kapag yan, magkukurutan na yan. Mas maganda, mayaman na ako mayaman eh. Pero pag nakuha niya yung gusto niya, minsan ba kailangan mong patulan ng mga bagay na hindi naman dapat kapatol-patol? Huwag na. Tayo po sa loob ng GGWCC family. Let's become humble. Kung mas mahusay at magaling sila, let it be. Hindi tayo nagyayabang. Wala naman tayo ipagyayabang. Bukod sa... Kayo na. Bukod sa... Huwag na kayo maglagay ng bukod sa... diba? Number 1, number 2, bukod sa number 3, number 4, number 5. Huwag na. Minsan kailangan tumahimik na lang tayo. Para maramdaman nilang siya ang nagwagi at ikaw ang talunan. Pero sa kabilang sabi, ikaw ang panalo. Dahil natutunan mong magpakababa at ibigay na lang sa kanya kung ano yung kanyang gusto. Sige. Hindi ka na pamanahan, okay na. Kinuha doble, okay na. Dalawang manok sa kanya, dalawang hita. Sa'yo ay puwet ng manok ang nakuha mo, okay na. Diba? Ang natira sa'yo ay ganito lang, okay na. Minsan kailangan talagang magbigay para lang matutunan nilang tanggapin ang katotohanan.
At wala na lang gulo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, para walang gulo. Para walang gulo. Ganyan mo. Ganyan mo. Okay na. Minsan, kailangan tanggapin na lang natin. Yung katabi natin, ganyan talaga yan. Tanggapin. Okay. Tanggapin mo na. Yan na yan. Ang Panginoon talaga'y tinuturuan tayo na mas lalong makita at maging katulad ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen. Yon ang magiging pattern mo. Amen. So, hindi ko po matapos ito, pero tatapusin ko. Konti na lang. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad ng maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Ayan. Huwag nyo nang ipilit ang sarili natin. Isipin na lang natin, no? Ayan, no? Magpakumbaba na lang tayo sa isa't isa. Ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Amen. Sumunod, mga kapatid. Filipos 4:2. Nakikiusap ako kay Euodia at Syntyche na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. Alam niyo po, sa loob ng church, pag tayo nagbatuhan, walang mangyayari. Ang gagawin na lang natin, sige na please, magkasundo na lang tayo bilang magkapatid sa Panginoon. Pag may gulo tayo, may hindi pagkakaintindihan, magkasundo na lang tayo. Kasi para na lang kay Lord. Pastor, luluking ko yung yan kay Lord na lang. Gawin mo na lang para sa Panginoon. Alam niyo po, mahirap magkasama-sama sa pamilya, iba't iba ugali. Kung hindi tayo magkakasundo-sundo, mga kapatid, kung magbabatuhan tayo ng kamalian sa isa't isa, bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi makikita ang pagmamahalan, ang kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng kanyang tahanan. Kaya yung katabi mo, huwag mo nang batuhin, mahalin mo na nga. Sabi mo sa katabi mo, kahit na hindi tayo magkasundo, magkakasundo tayo. Para sa Panginoon. Amen. I love you with the love of the Lord. Amen. Kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Bakit hindi na lang ninyo tiisin? Bakit hindi nyo na lang tiisin? Sabay hinga. Bakit hindi nyo na lang tiisin ang mga gumagawa ng masama? Bakit nyo na lang hindi tiisin ang gumagawa ng masama? At yung mga nandaraya sa inyo, titiisin ko ang gumagawa ng masama. Titiisin ko ang nandaraya sa inyo. Titiisin ko? Hirap. Kayo mismo Ikaw ang talo kung kakasuhan mo yan. Ikaw ang talo kung papatulan mo yan. Ikaw ang talo kapag ikaw ang bumigay sa mga paratang niya. So mga kapatid, paalala ng Lord, magtiis-tiis sa 2, 3. Parang galit ka, kapatid na sa akin. 3! Parang gano'n pagkakasalita. Ang malumanay na sagot. Naku po, kanina may tiis pa, ngayon may malumanay pa. Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot. Sorry. Amen. Meron naman kasing ganyan. Sorry na. Hindi na ako galit. Ganyan. Ang malumanay na sagot, nakakapawi ng poot. Ngunit, sabay-sabay nating sabihin, ngunit, ayan ang favorite, pagpabalang ang sagot, nakakagigil talaga.
pabalang, mali, masama na sagot, masamang pananalita, yung mga palasagot ng mali. Kapag makikipag-usap ka, naku, ang hirap pa man din. Malumanay. Sabihin mo sa nanay mo pag magagalit, Nay, malumanay. Naging malumanay. Pag nagbubunga, malumanay. Kasi daw sabi ni Lord, pag malumanay ang sagot, nakakapawi ng puot. Bawal mapuot, nanay. Bawal. Bawal, tatay. Bawal. Pero kapag, naku, subukan mong sumagot ng ganito, may kalalagyan ka. Okay? So, nakita niyo po, dalawa na yan. Maliit eh. Yung una, abide. In God's presence. Pangalawa, humble. At give up. Yan, dalawa yan. Yung susunod, naku, saka na lang. We must realize that it might not happen immediately. Saka na natin pag-usapan. Mag-move on muna tayo sa pangalawang ito. Amen. May natutunan po ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Minsan talagang kailangan nating mag-give up at magpakababa. Lahat ng may natutunan, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Hallelujah. Tayo lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, napakabuti mo. Yung bawat salita, bawat mga katotohanan na amin pong napakinggan sa iyo ay nagdulot po sa amin ng matinding impact sa aming buhay. We thank you, dear Holy Spirit, dahil ikaw ang nagpastor sa amin. Hindi namin kayang ituro ito, Lord. Nahihirapan kami. Lahat kami, maaari nga amin, Lord, itong isa sa mga pinakamahirap gawin. Ang magpakababa at isuko ang aming mga karapatan para lang sa kapakanan ng iba. Lagi naming makita ang halimbawa ni Kristo na sapagkat siya'y Diyos, hindi niya itinaas ang kanyang pagiging Diyos. Hindi niya itinaas ang kanyang karapatan bilang Diyos, kundi ibinaba niya ang kanyang sarili bilang isang tao para lang kami ay maligtas. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay naming halimbawa. Na sa halip kami magalit, na sa halip kami gumante, sa halip na kami lumaban, pumatol, Lord, hindi na. Dahil ang aming sinusundan ay ang mabuting halimbawa ni Kristo sa aming buhay. Lord, kung kami po'y may mga pinagdadaanan ngayon, alam niyo po yun, Panginoon. Na nahihirapan kaming ibaba ang aming sarili. Kapag naririnig namin ang mga problema, pag naririnig namin yung mga tao na gumawa sa amin ng masama, lumalabas yung aming galit, yung aming puot, sama ng loob. Kaya ngayong araw na ito, bukas ang altar ng Panginoon. Kapatid, kahit nakaupo ka dyan, kahit anong ginagawa mo sa online, kahit ikaw ay nag-iisip na, Lord, ang hirap-hirap nito. This is the right time. Bukas ang altar ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, nahihirapan po ako. Ang dami kong sama ng loob. Ang dami kong galit. Ang dami kong puot. Ang daming bumabagabag sa puso ko. Nahihirapan akong magbigay ng pagpapatawad sa mga taong ginagawan ako ng mali. Alam mo ang totoo, Panginoon. Alam mo ang katotohanan. Tulungan mo ako, O Diyos, na sa mga panahon na nakakagalit na talaga. Sa mga panahon na parang susuko na ako. Sa mga panahon gusto ko nang pumatol. Gusto ko nang magsalita. Salamat dahil tinuruan mo kami ngayong araw na ito na matuto kami magpakababa at isuko ang aming mga sariling karapatan sa iyong mga kamay.
Alam namin, Panginoon, magagawa namin ito hindi dahil sa aming mga sarili lamang, kundi dahil sa lakas na ibinibigay ng Panginoong Jesucristo sa aming lahat. Thank you, dear Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nakapagtatagumpay. Ikaw ang dahilan kung bakit namin nakakaya na harapin ang mabibigat na hamon ng buhay. Dahil ikaw ang unang nagmahal at nagpakita sa amin ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagpapakumbaba. Salamat, Lord, dahil tinuturuan mo kami isuko ang aming mga pangsariling interes. Higit pa, Panginoon, sa nais namin, mangyari lagi ang iyong nais at kalooban. Hindi po ang kagustuhan namin, kundi ang kagustuhan mo lamang, Panginoon. At ngayong araw na ito, aming isinusuko ang aming mga sarili sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Holy Spirit. Hindi madaling gawin, pero kasama namin kayo para magawa ito. Mahirap, pero kami ay patuloy na magtitiwala, mananampalataya, at susunod. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you for your word. Thank you for your revelation. Thank you sa wisdom. Thank you sa knowledge. Thank you sa understanding. Sabihin niyo po, salamat po, aming banal na Spirit. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Holy Spirit. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Salamat, aming banal na Spirit. Thank you, dear Holy Spirit. Salamat, aming banal na Spirito, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng dahilan para baguhin, ayusin, itama ang aming mga buhay. Mula ngayon, Panginoon, aming ikinokomit ang aming mga sarili para kami ay matutong makipagkasundo, hindi lang manatili sa iyong presensya, kundi matutong magpakababa at isuko ang aming mga karapatan. Maraming salamat po. Itinataas namin si Kristo Jesus sa aming kalagitnaan. Walang ibang maitaas, walang ibang mapapurihan, walang ibang bida, walang ibang magaling, walang ibang tama, kundi ikaw, Panginoon Jesucristo. Wala nang iba. Ikaw ang Diyos at sentro ng iglesia nito. Kaya Lord, salamat sa otoridad ng iyong mga salita na nagbigay po sa amin ng matinding encouragement, hamon, pagtatama, pagtutuwid, at pagtuturo sa aming mga buhay. Kaya Lord, isugo mo ang iyong mga anghel sa langit para sa aming mga kapatid na bantayan ang aming mga puso, na lahat ng binhi ng mga salita mo, O Diyos, na itinanim sa amin ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, ay wag na hawi ng Diablo. Dahil alam namin, Panginoon, ang lahat ng aming natutunan ngayong araw na ito ay magagamit namin sa mga susunod na araw na ipagkakatiwala mo sa amin. Sa iyong biyaya, Lord, magagawa namin ito. Sa iyong tulong at gabay, magagawa namin ito. Sa lakas at tagumpay ni Kristo Jesus ay magagawa namin ito. Dahil may banal na Spiritong gagabay sa aming mga lakad. Maraming salamat sa iyong sukdulang biyaya na lagi mong ipinararanas sa iyong mga anak. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sama-sama kaming pamilya ay tataas ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 God bless you.